Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Sister Annalyn Aswere Oli, and with her output brings them to Mr. Joseph Amisola Agnad for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via track line where we were originally and still are being heard. Before we start our Bible sharing for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Agnad, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat minamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyong mga kapatid ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro
kalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nandito na naman po tayo sa ating pong Bible sharing upang mag-aral at mag-memorize po ng kanyang salita. Ayan. Pero bago po yan, shout out po sa lahat po ng mga kasama natin dito sa ating WhatsApp Messenger at shout out na rin po sa mga nakikinig po sa ating pong YouTube channel. Yan, kung kayo po ay bago lamang sa atin pong YouTube channel at hindi pa po kayo nakasubscribe, please like, share, and subscribe na po ang atin pong YouTube channel na CDCM Reunited, The Enlightened Ones. At pakishare na rin po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, nang sa gayon ay makapakinig din po sila ng salita ng atin pong Panginoon upang upang sila man ay kahit hindi pa nakakikilala, ay kapag napakinggan po nila ang salita ng ating Panginoon, ay tiyak na mababless po sila at may encourage kapag sinare po ninyo ito sa inyo po mga kaibigan at sa inyo po mga kamag-anak. Ayan, ako po ang inyong magiging presider sa gabing ito at ako na rin po ang inyong inyong magiging Bible sharer po sa gabing ito. At yan sa atin pong pag-uumpisa, akin na pong tinatawagan si Sister Annalyn Oli para sa kanya pong opening song at susundan po ito ng kanyang opening prayer. Go ahead, Sister Annalyn. Give
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkatipon-tipon muli upang makapakinig ng yung banal na salita. Panginoon, i-bless niyo po ang aming mga signal sa gabing ito. At nawa, Panginoon, tulungan mo po kami sa pag-memorize ng memory verse sa gabing ito. At ganoon na rin po, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong banal na salita. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng knowledge at wisdom. Panginoon, i-bless niyo po kami sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Nawa po tumimo sa aming mga puso at isipan at ma-apply din po namin sa pang-araw-araw na buhay at may share din namin sa aming mga kapwa. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan sa isip man, sa salita at sa gawa. Ganon na rin po sa aming mga kapwa. Tulungan mo po kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. At salamat din, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Annalyn, sa napakagandang awitin. Tunay nga na dapat ay palagi po tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sabi nga ng kanta, kapag tayo ay humihina, patuloy niya po tayong binibigyan ng kalakasan. At kung nararamdaman natin na tayo or sinasabi man natin na mahirap tayo, pero hindi po yan totoo dahil tunay nga na mayaman po tayo sa atin pong pananampalataya. So yan, sa gabi pong ito, let's start. Tayo po ay magsimula na sa ating memory verse, pero gusto ko lang po sanang i-review yung nakaraang atin pong pinag-aralan nung last week. Yung Genesis chapter 1 verse 26. At ito po ang sinabi ng Genesis 1:26. Sabi po niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ibon sa himpapawid at sa lahat ng malaki o maliit. Verse 1:26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Okay? Kung hindi niyo pa po na-clear, I repeat, Genesis 1:26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda at sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Okay, for the last time. Genesis 1:26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yun po yung ating memory verse nung nakaraan. Meron po bang makakapag-recite? Sister Mary Rose, try. Sige, te. Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they rule over
the fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock, and the wild animals. Okay. Po sa Tagalog, kahit ano po, pwede po. Meron po ba? Or meron pa po ba? So, mukhang wala na po yata, no? Ayan. Pero yung pinaka main topic po natin ngayon is sa Genesis chapter 2. So, ayan. Po yung Genesis chapter 2, Brother Joseph. At kung pakinggan yung Genesis chapter 2. Genesis, Kabanata 2. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw, at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawagi Ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havilah. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigres naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka." Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao.
Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha." Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Atin pong napakinggan ang Genesis chapter 2. Ano po? Kung paano niya nilaw. Yung nagpahinga siya. Kaya nga 'di ba, sabi niya dun sa sabi niya yun daw, ikapitong araw ay para sa kanya na po. So, mapapansin natin, kapag Sunday, 'di ba, yung iba ay hindi nila magawang mag-church. Hindi po kasi dahil sa dami ng time nila sa month. Pero dinikha tayo ng Panginoon para sabayin siya, para malingkod sa kanya. Kasi 6 na araw tayong gagawa. 6 na araw. Pero yung sinabi niya, yung ikapitong araw, di ba, para sa kanya naman. Dahil yung ano pala, yung araw pala ng pamamahinga para sa kanya ay banal. So, kapag dumarating pala yung araw ng Sunday, banal po pala yun, ano po. Kasi, minsan kasi, pinagwawalang bahala natin yung Sunday, po. At, di ba, kaya nga, tayo nilikha ng Panginoon ay para paglingkod. Kung mapapansin natin, yung dalawang tao na nilikhang ito, at hindi nila sinunod yung utos ng ating Panginoon na huwag kumain ng bunga na yun. Tayo rin kaya, yung araw kaya ng Sunday, sabihin, kasalanan pala minsan kapag yung hindi natin, or kasalanan pala kapag hindi tayo nagbibigay ng time sa ating Panginoon. Kasi yung araw na para sana sa Kanya, pinagkakait natin, di ba? Or minsan pinagwawalang bahala natin. Minsan ang dami nating reason. Bakit pa ako mag-church ngayon? Ang dami-dami kong gagawin. Ang dami kong schedule. Tambak yung mga gawain ko. Nilikha po tayo ng Diyos para maglingkod po sa Kanya. Ano po? Yun po yung hangarin ng Panginoon sa atin. Kasi yung buhay natin minsan pinofocus lamang natin sa kung saan lang. For example na lang sa mga makasanlibutang mga bagay ay pinopokus lamang natin yung ating buhay o ano po. At yun nga, minsan ating paalalahanan, hindi niyo ba napapansin na Christian, di ba? Minsan sila pa yung magpapaalala or for example, yung parents natin, di ba? Minsan sila pa yung magpapaalala sa atin na, "Oy, Sunday ngayon na, hindi ka ba mag-church?" Kailangan pa ba nating paalalahanan para lang mag-church tayo? Kasi nilikha tayo ng Panginoon hindi para gamitin natin yung buhay natin sa walang kabuluhan lang. Nilikha po tayo ng Panginoon ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kaya lang minsan, yung iba,
instead na gamitin ang katawan sa paglilingkod sa Panginoon, masyado pong inaabuso. Kung mapapansin po natin, di ba, yung mga makasanlibutang bagay, ano po ba yung mga nauusong kasuotan ngayon, lalo na sa mga kabataan? Minsan, yung ibang sinusuot ngayon ng mga kababaihan o yung ibang mga kabataan, hindi ko na po siguro kailangang ipaliwanag kung ano po yung mga kasuotan po nila, no po. So, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na kalarawan niya at kanyang naayon sa kanyang wangis or kawangis natin, di ba? Pero yung iba, minsan sinasayang nila yung katawan nila at instead sa Panginoon gamitin. Ano po? Pero di ba sabi ang katawan natin ay kanyang templo. So, kung totoong templo nga ng Diyos ang katawan natin, dapat ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa ating katawan at hindi ang Espiritu ng kaaway. Minsan kasi hindi natin ginagamit yung ating time para sa Lord every Sunday. Minsan mas gusto pa nating magpunta sa mga ibang bagay o mas gusto pa nating pahalagahan yung mga ibang bagay kaysa sa church tayo magpunta. Pwede naman na pwede naman tayong mamasyal, pero sana unahin naman natin yung time para sa Panginoon. Dahil sabi nga niya, di ba, yung araw na ito ay banal at para ito sa Kanya. Binigyan naman niya tayo ng time sa loob ng 6 days, di ba? Sabi niya, 6 na araw tayong gagawa o magtatrabaho. Sa loob ng 6 na araw po na yun, malaya po tayong gawin yung lahat ng gusto natin. Pero isa lang naman, yung time na hinihiling ng Panginoon sa atin, yung isang araw lang. Yung araw lang ng Sunday na yun, gano'n na lang ba na makapag-church tayo kahit 2 to 3 hours man lang sana, ilaan natin yung oras natin sa Panginoon. Kasi di ba, minsan hindi naman din maghapon yung mga gawain sa church. So ito lang po yung hinihiling niya. Dahil nilikha niya tayo sa mundong ito, gamitin po natin yung buhay natin sa paglilingkod para sa Kanya. Gamitin po natin yung ating katawan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? At sana ay wag po nating ipagwawalang bahala yung araw ng pamamahinga. Dahil yung araw po ng pamamahinga na ito, yung 7 araw po, dito po nagpahinga ang Panginoon. So, ganun din tayo. Yung araw po ng pamamahinga ay ilaan natin sa Kanya dahil ito po ay banal. No po? Banal. Napakalinaw po na sinabi doon sa Genesis chapter 2 verse 3 na po. Yun po kasi yung aking key verse. So, ituring din sana nating banal sa ating mabuhayang araw ng pamamahinga. Na po. Sana po ay alalahanin po natin na kapag dumarating po yung araw ng Sunday, maalalaman lang po sana natin na ito yung time na nagpahinga ang Lord. Ito yung 7 araw kung kailan nagpahinga ang ating Panginoon. At sana naman yung time na ito, sa Kanya lang natin iukol. Hindi naman po hinihingi ng Lord na lahat ng araw natin. Pero kung pwede lang sana, lahat sana ng natin para sa Kanya. Pero hinihingi po niya sa atin yung araw ng pamamahinga. So nilikha po tayo ng Panginoon para paglingkuran siya, para sambahin siya, di ba? Tuwing araw ng linggo lang naman tayo mag-church eh. Yun na naman yung hinihingi niyang time sa atin. Kaya sana, wag naman po nating ipagkait sa Lord yung time na hinihingi niya. Dahil isang araw lang po ito. Yung 6 na araw, napakaswerte po natin kasi sa atin na po yun. At malaya na po tayong gawin kung anong gusto natin gawin sa loob ng 6 na araw na yun. Malaya na po tayong gawin or malaya na po tayong pumunta sa kahit saan natin maibigan pumunta sa loob ng 6 na araw na yun. Malaya ng Panginoon. Pero sana naman yung araw ng pamamahinga
ay ituring natin na banal. Igalang natin, irespeto po natin na yung araw ng pamamahinga ay para lamang po sa Kanya. So, yun po ang may share ko po sa gabing ito. So, gusto ko lang pong linawin at gusto ko lang po sanang i-play yung akin pong key verse sa gabi pong ito. Yung Genesis chapter 2 verse 3. Dahil dito po ako kumuha ng key verse. So, ito po. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw ito At yun po, di ba? Pinagpala na. Katawan natin ay kanyang kawangis or kanyang larawan. Atin pong gamitin ang katawan na ito para sa kaprihan ng ating Panginoon. Dahil palagi po nating tatandaan na ang ating katawan ay templo ng Diyos. At dito nahan yung kanyang spirito sa atin lahat. So muli, maraming salamat po. Nawa ang talata pong ito, ang Genesis chapter 2 verse na puso na palagi po natin sa ating Panginoon. So yan, maraming salamat. Po mga program dito po sa CDCM Reunited, ano po. At sana ay ma-enjoy nyo po ang pakikinig sa mga gawain po dito sa CDCM Reunited. At sigurado pong mababless po ang bawat ng ating Panginoon. Ako po pala ang inyong naging presider and share na rin pa sa gabi ito. Maraming salamat po muli. Buhay pang po nating lahat sa na atin pong mag-aralan or atin pong pakinggan sa gabing ito. Inyong naging presider at sharer, Rose Imbian, at ngayon po sa ating pong pagkakas, akin na pong tinatawagan si Brother Christian Dalos para sa kanyang closing song at susundan po yung ng prayer niyo lingkod. God bless! Dalangin ng puso amay ingatan, paglilingkod ko'y samahan sa dilim at layaw ng sanlibutan. Lakad ko'y tanglawan ng aral. Sa'yo na lamang puso ko't buhay ay alay ko. Tunay magpakailanman ay aawitan doon sa kalangitan.
po ay manalangin. Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito. Salamat po sa iyo pong mga salita namin pong napagbulay-bulayan sa gabing ito. Salamat Lord dahil muli ay nagpaalala ka po sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa mga salitang ito na muli ay pinaalala mo sa amin na dapat ay ang araw ng pamamahinga ay para lamang po sa inyo Lord. At Lord, ito po yung time na dapat ka naming sambahin. Ito po yung time na dapat ay naglilingkod po kami sa inyong templo. Dalangin po namin Lord sa gabing ito na nawa ay buksan mo po nawa ang aming isipan, ang aming pangunawa Lord, nang sa gayon ay mas patuloy naming maunawaan lahat ng mga nilalaman ng amin pong napag-aralan sa gabing ito na Genesis chapter. At ay patuloy naming panghawakan ang mga salita ito. Maraming salamat. Amin pong itutulog kayo ang sa bawat isa sa amin. Ingatan po kami habang magputo sa araw ng bukas. Ito lang sa Father's Amen. That ends our Bible sharing. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CDCM Reunited Reunited Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.